Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Rose, taga Pangasinan. Dati ako natatrabaho sa isang mall dito at nang matapos ang kontrata ay sinubukan kong mag-apply sa call center na pinasukan naman ang pinsan ko sa Manila. Ang sabi niya, kapag nakapasok daw ako ay maghahanap kami ng mauupahang bahay. At sinuwerte naman ako noon sa nahanap kong trabaho. Tatanggap ako pero magkaiba kami ng schedule ng pinsan kong si Josel. Ganun pa man ay tinuloy namin ang sinasabi niyang maghahanap kami ng paupahang bahay. Pero walang available noon na malapit sa pinapasukan namin. Kaya napilitan kami nung kumuha ng isang kwarto na may 2 higaan. Nakakita kami sa may Malate. Yung balak naming apartment ay nauwi sa isang boarding house. Maayos naman ang bahay. Mukhang bagong paayos ng may-ari. May 2 palapag at mangilan-ngilan ding kwarto. Gawa sa maapal na plywood o hardiflex yung dingding na yon. Kaya kahit papaano, hindi naman ganon kaingay tulad ng inaasahan ko sa isang boarding na maraming boarders. Ang ilan daw na mga naka-board doon ay mga estudyante na umaalis tuwing weekends o walang pasok. Ang ilan naman ay mga nagtatrabaho din tulad namin ni Josel. Si Josel ay naka-duty ng panggabi, samantalang pang umaga naman ako. Ibig sabihin, hindi talaga kami nagkakasabay sa pagtulog o kahit sa pagkain kapag may pasok. Nagbabanding lang kami noon kapag nagkasabay ang day off namin. Kaya naman mag-isa lang ako natutulog noon sa gabi at si Josel naman ay mag-isa sa umaga. Bandang alas 5 o alas 6 na siya ng umaga nakakauwi, which is ako naman ay paalis. Pasalamat na rin si Josel noon dahil nakakapagpahinga siya ng maayos. Siya lang kasi naiiwan sa boarding house kapag araw. Lahat kami ay may pasok. Bakante yung kwarto namin sa kaliwa at sa kanan naman ay may hagdanan. May kwarto din na halos katapat namin at walang tao doon kapag araw. Unang nakaranas ng kababalaghan noon ay si Josel. Nagpapahinga raw siya ng tanghali matapos niyang mananghalian. Nakaidlip daw siya pero nagising sa ingay na nanggagaling sa kabilang kwarto. May kumakalabog daw doon. Sa unang palapag ay andoon ang kwarto ng landlady at 2 nitong anak na nagsisipag-aral pa. Andoon din ang sala, kainan at kusina. May isang banyo sa baba at meron din sa taas. Puro babae lang din yung tinatanggap sa boarding house kaya safe sana kami nun. Ang kwento ni Josel ay may kumakalabog daw bigla sa kabilang kwarto which is yung bakante. Hinayaan lang daw muna niya dahil baka kung ano lang daw yon na nahulog. Pero maya-maya ay nakarinig na naman daw siya ng parang kumukutkot sa dingding. Para daw yung kinakalmot ng matulis na bagay at medyo nakaangilo painggan. Dahil sobrang antok daw siya noon ay pinasya niyang sitahin ang may gawa nun. Mabilis daw siyang bumangon at naglakad papunta sa kabilang kwarto. Nakalak daw yon, pati na yung ibang kwarto. Imposible naman daw na nakasarado yon, gayong may naririnig siyang ingay mula sa loob. Lumapit daw siya sa pinto at kumatok. Hindi naman kasi nakakandado sa labas, di tulad ng sa ibang kwarto kapag umaalis ang may-ari. Baka nilak lang daw talaga sa loob na kung sino mang bagong nangungupahan doon. Pero ilang beses na daw siyang kumakatok ay hindi siya pinagbubuksan. Kaya pinasya niyang sabihin yon sa landlady namin. Bumaba daw siya at nakita niyang nanonood ito ng TV. Tinanong daw muna niya kung may gumagamit na ng bakanting kwarto. Kumunot daw ang noo ng landlady at sinabing wala. Hindi daw niya pwedeng ipagamit yon dahil may ilan pang aayusin sa kwarto na yon. Kaya tinanong daw ni Josel kung saan nanggagaling yung mga kalabog at ingay na parang may kumakaluskos. Saglit daw itong natigilan. Pero ang sabi daw nito ay wala naman daw itong narinig na kalabog. Baka yung mga kaluskos daw na gawa ng mga daga doon sa bakanting kwarto. At dahil pagod daw noon si Josel ay hindi na siya nagtanong pa sa landlady. Bumalik na siya ng kwarto namin para matulog. Bandang alas 5 daw ay napamulat siya.
Medyo madilim na daw noon ang loob ng kwarto dahil hindi naman siya nagpapailaw kapag natutulog. Nakita raw niya akong nagnapag ng bag sa higaan ko at lumabas. Sinabihan pa nga niya ako bumili ng hapunan. Sa isip niya noon ay himalang maaga ako at magkakasabay kaming kumain ng hapunan. Tuloy-tuloy lang daw akong lumabas. Pinagpalagay na lang daw niya na narinig ko ang sinabi niya. Pero nakaligo na daw siya at nakapag-ayos ay hindi pa rin daw ako bumabalik. Pagtingin daw niya sa higaan ko ay wala na doon yung bag ko. Napatanong tuloy daw siya kung umalis ba ako ulit. Medyo nainis pa nga siya noon dahil baka malate siya sa pasok. Kaya nagmamadali daw siyang lumabas para bumili ng pagkain. May mga karinderya naman sa labasan malapit sa boarding house namin. Kaya imposibleng matatagalan daw ako sa pagbili. Nagkagulatan pa nga kami nang magkasalubong sa labas ng boarding house. Ang tanong niya kung nakabili na ba ako ng pagkain. Yun ang bumungad sa akin na medyo naiinis pa nga. Ako naman nagtaka. Sinabi ko na kumain ako sa convenience store na malapit sa building at kakauwi ko lang. Ano daw bang sinasabi ko na kakauwi ko lang? Kanina pa raw ako umuwi. Kita nga raw niya na nilapag ko yung bag ko sa may kama. Gulong-gulo pa nga siya noon at ako naman ay kinilabutan. Sinabi ko sa kanyang huwag mag-joke ng ganon at mag-isa lang ako matutulog ng gabi sa kwarto namin. Sinabi niyang saka na lang kami mag-usap pagbalik niya. Bumili muna siya ng pagkain noon at doon kami sa kwarto nagkwentuhan. Muli niyang sinabi na nakita daw niya talaga ako at tagbilin pa nga na bumili ako ng hapunan namin. Kaya sinabi ko rin sa kanya na hindi ako ang nakita niya dahil kakauwi ko lang. Para ka ako maniwala siya ay tanungin niya yung isang kasabahan niya na nakasabayan ko sa convenience store. Alam nga naman ka kung uuwi ako tapos babalik ulit ng convenience store para lang kumain. Sinabi na lang niya na baka naalimpungatan lang siya o kaya ay nananaginip. Medyo nawala na rin yung namumuong kilabot sa akin. Sa ilang araw naman na mag-isa lang akong natutulog doon ay wala naman akong nararamdamang kakaiba. Wala din nung gabing yon. Pero nung weekend, nang magsipag-uwian yung mga estudyante at yung ilang nagtatrabaho na walang pasok ng weekends, doon ko naranasan yung kababalaghan. May duty noon si Josel at alam kong mag-isa lang ako noon sa pangalawang palapag. Malakas naman ang loob ko dahil may tao sa baba. Pero nang magpaalam yung landlady ko na aalis sila ng mga anak niya at may pupuntahan lang, ay doon na ako kinabahan. Ibig sabihin, may iwan akong mag-isa sa buong boarding house na yon. May mga kapitbahay nga, pero nakakahiya na lang mang-istorbo kung sakali. Siguro lagpas 10:00 na ay gising pa rin ako. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa panonood ng TV sa baba. Pinayagan naman kami noon na manood ng landlady namin. Ang akala ko ay darating na sila ng ganong oras, pero wala pa rin. Kaya pinasya ko na lang matulog. Sa isip ko ay bahala na. Huminga muna ako ng malalim bago umakyat ng hagdan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-akyat nang marinig ko ang pagkalabog sa taas. Imposible ka kung may pumasok na pusa o anumang hayop na galing sa labas dahil sarado ang mga pinto at bintana. Wala ding tao, kaya kinilabutan ako kung ano yung kumalabog na yon. Habang papalapit ako sa kwarto namin, may naririnig ako na parang kumakaluskos. Katulad yon ng sa kinwento ni Josel. Parang may kumakalmot sa dingding namin. Nakasarado ang pinto ng bakanting kwarto, pero lumapit ako doon para sumilip sa maliit na siwang. Nang di ako nakontento dahil wala akong maaninag, ay sa siwang sa ibaba ng pinto ako sumilip. Ganun na lang ang takot ko. Nang pagdapa at pagsilip ko ay may nakadapa at nakasilip na rin nun sa akin mula sa loob ng kwarto na yon. Kitang-kita ko yung mapupulang pares na mga mata nito. Hindi siya ganoon kapula. Parang apoy yun ng kandila na hugis mata talaga. Naasilip yun sa akin sa ilalim ng pinto. Napahiyaw akong napapasok sa kwarto namin. Doon ko na narinig yung walang tigil na kalabugan at pagkalmot sa dingding.
Parang nagmamadali yun. Alam niyo yung parang naghihingalo na mapagbuksan pero walang nagbubukas. Dinig ko kasi yung walang humpay at mabilis na pagkalmot sa kabilang dingding. Sa takot ko ay lumabas ako ng boarding house kahit wala na gaanong tao sa labas. Doon ko na lang hinintay yung landlady namin. Mag-aalas 11:30 na yata nang makauwi sila. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kayang matulog mag-isa sa kwarto namin. May nambubulabog kasi. Naikwento ko sa kanya yung tungkol sa kaluskos. Walang sinabi tungkol doon yung landlady. Hinayaan niya na lang ako na matulog noon sa isang sofa na nasa sala. Nawala naman yung kalabugan at mga kaluskos nang dumating sila. Pero hindi ko na kayang matulog mag-isa dun sa kwarto namin dahil doon malapit yung tunog. Hindi ako nun pumasok kinabukasan. Nagpaalam ako sa TL ko. Hinintay kong dumating si Josel para ikwento yung naranasan ko na katulad sa naranasan niya. Tinanong niya ako kung kaya ko daw manatili sa boarding house na yon. Pero binalik ko sa kanya yung tanong dahil siya itong madalas mag-isa sa kwarto namin. Umiling-iling siya. Parang di daw niya kakayanin kahit pa umaga siya natutulog. Kaya nagpa siya kaming maghanap ng malilipatan ng araw din na yon. Meron kaming nakita pero double deck lang ang higaan. Sabi ni Josel na okay na yon kaysa nga malaki ang kwarto pero minumulto naman. Naging mabait naman sa amin yung dating landlady at paminsan-minsan ay naasalubong namin ito. Humingi pa nga ito ng pasensya at may ipinagtapat ito sa amin. Huwag na lang daw namin ipagsabi sa iba. Doon daw kasi sa bakanting kwarto, kaya di niya pinapagamit, ay may estudyante daw kasing nabuntis at nagbigti doon. Siguro daw, nagkakalmot ito sa dingding bago bawian ng buhay. Kaya nga may mga bakas daw ng parang kalmot doon sa dingding na yon. Baka daw biglang nagbago ang isip nito at pilit may inaabot para lang may makapitan at makawala sa lubid. Pero naging huli na ang lahat at hindi nakaligtas sa ginawa nitong pagpapatiwakal. Nangyari tong karanasan namin taong 2009. Yung pagpapatiwakal naman daw ng buntis doon sa kabilang kwarto ay nangyari maraming taon na raw ang nakakalipas nung bago-bago pa yung boarding house. Mga 1998 daw. Kahit maraming taon nang nangyari itong experience namin ng pinsan ko sa Manila ay mahirap kalimutan. Sa ngayon, sir, ay nandito na ulit ako sa Pangasinan. Naka-work from home at pamilyado na. Palagi kong inaabangan ang mga kwento nyo sa channel. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Roy, taga Cavite. Itong kwentong ipinadala ko sa inyo, boss, ay karanasan namin ng kapatid kong tawagin nating Sixto. Nagtatrabaho na ako noong mga panahon na yon. Taong 2018 yon na mangyari at pumasok ako sa isang private company. Samantalang pinapaaral ko naman ng high school yung kapatid kong si Sixto. Nasa 3rd year siya nun. Nagkasakit ang tatay namin at si nanay ang nag-aalaga sa kanya. Naiwan naman ang kapatid naming babae na nagsisimula na ring mag-high school at isa pang kapatid na lalaki sa elementary. Para di na maabigat pa kay nanay, ay kinuha ko si Sixto at nagpapadala rin ako noon ng pera paminsan-minsan sa kanila. May maliit na tindahan si nanay at doon din niya kinukuha ang pang-araw-araw nilang gastusin. Kapag wala akong pasok sa trabaho, ay sumasaylayin ako sa talyer ng kaibigan ko. Minsan naman ay sumasama din sa akin si Sixto at tumutulong. Libre ang naging tirahan namin noon. Sagot ng pinapasukan kong kumpanya yung upa ng tirahan naming unit. Nasa 3rd floor kami. Hanggang 5 floors naman yung semi-condo na building. Maayos naman yung unit. Halos kompleto na rin yung gamit at 2 din ang kwarto. Ang nakakainis lang noon ay palaging sira ang elevator, kaya napipilitan kaming maghagdan palagi. Buti na lang talaga at nasa 3rd floor lang kami. Hindi ganoon kapagod umakyat.
May isang beses nga no na nagkaroon ng problema sa electrical. Nagkaroon yata ng short circuit na naapektuhan ang buong supply ng kuryente ng building namin. Pinagpasalamat ko na lang na hindi yun nagsanhi ng sunog. Nagkasabay pa kami ng kapatid ko noon na maghagdan. Wala naman kaming nakakasabayan doon dahil medyo alanganing oras na. Nang malamang mag-overtime ako, ay tumambay naman itong kapatid ko sa bahay ng kaibigan niya na malapit lang din sa inuuwian namin. Habang papaakyat kami noon, ay nakarinig kami ng mga yabag nang nagmamadaling bumaba. Napahinto ako na nauuna ng umakyat. Huminto din yung kapatid ko at katulad ko ay tumingala din siya. Baka daw nagkaagulo na roon at baka bigla kaming dagsain. Yun nga rin yung inaalala ko. Pero bigla ring nawala ang mga yabag. Kaya sabi namin, baka naman kasi paakyat yun o di kaya ay pumasok na sa second floor. Ito kasing hagdan na dinaanan namin ay nasa exit. Kaya bago kami maapunta sa unit ay may pinto pa kaming papasukin papasok ng palapag. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Nung nasa third floor na kami ay bigla kaming nakarinig ng nagmamadaling yabag. Tumingala pa ako noon dahil baka nagmamadaling bumaba na naman. Pero walang tao sa taas. Kaya napatingin ako sa baba. Wala rin ako nakitang umaakyat o bumababa. Tanging emergency light lang noon ang nagsilbing ilaw namin. Nang maapasok na kami, ay sumalubong sa amin yung tamang kadiliman. Kaya nagbukas na ako ng flashlight ng phone ko. Wala kasing ilaw sa hallway. Kaya tinuntun namin yung unit sa kakarampot na ilaw namin. Papasok na kami ng kapatid ko nang may marinig akong pag-iyak ng bata. Hinanap ko yun dahil baka kung mapaano yun lalo at madilim. Wala yun sa floor namin at parang nanggagaling yung iyak sa may hagdan. Kaya naman nagmadali akong pumanhik noon para tingnan sa taas kung andoon ito. Kahit hinihingal ako noon, pinilit kong hanapin yung 4th at 5th floor. Mahina na akong napamura. Wala kasi doon yung umiiyak at tiningnan ko na rin yung hallway kahit parang hindi naman doon galing yung iyak. Bumaba na nga ako ng 2nd floor at ground floor. Wala naman. Napakamot na lang ako noon. Di akyat na naman ako ng 3rd floor. Naglalakad ako sa hallway noon papunta sa unit naming nasa may bandang gitna nang marinig ko na naman yung pag-iyak ng bata. Napalingon ako noon. Sa isip ko ay kung bakit nila pinapabayaan ng bata sa building na yon gayong walang ilaw. Pagpasok ko sa unit namin ay nakahiga na tuong kapatid ko. Saan daw ako nagpunta? Sinabi ko sa kanyang hinanap ko yung umiiyak na bata. Gusto ko din naman baliwalain yon dahil sa pagod. Kaso naawa kasi ako. Doon ako nagulat at kinilabutan sa sinabi ng kapatid ko. Wala naman daw siyang narinig na may umiiyak na bata. Sana ay tumulong din siya sa paghahanap. Sinabi ko sa kanya na meron at 2 beses pa nga. Sa sobrang tahimik ng kinaroroonan namin, imposibleng hindi niya narinig yon. Pero wala daw talaga. Baka daw antok lang ako. Isang araw nun, ginabi ako ng uwi. At inakala kong tulog na yung kapatid ko. Maayos naman yung elevator nung paakyat ako. Dinapag ko lang yung dala kong gamit. Nagbihis at kumatok sa kwarto ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya na lalabas lang ako saglit para bumili ng pagkain. Bibili rin ako ng snacks namin. Narinig ko namang sumagot yung kapatid ko ng, "Sige kuya." Nang bababa na ako ay nalintikan na naman yung elevator. Nasira na naman yon dahil nga luma na at walang maintenance. Pinapatawagan lang na mag-aayos pero ilang araw ay may sira na naman. Walang choice kundi maghagdan. Nagulat ako dahil nang pababa na ako ng 2nd floor, nakita kong paakyat naman si Sixto. Sinalubong ako nito na diretso lang yung tingin sa hagdan. Hindi ako binati o nilingon. Ako naman agad kinilabutan. Tinanong ko siya noon na, "Oh, kakauwi mo lang?" Saglit lang siyang tumingin sa akin at tumuloy na sa pag-akyat. Asar pa nga ako nung bumaba at nagsasalita sa sarili ko.
Natatawa ako kapag naaalala ko yung palatak ko nun. Napagkamalan ko pang nag-a-addict yung kapatid ko dahil mukha siyang high ng makasalubong ko. Deadmahin ba naman ako? Sinabi kong malilintikan yon pagbalik ko. Habang bumibili ako ng pagkain, bigla kong na-realize at napamura, boss. Naalala ko palang kumatok ako sa kwarto ng kapatid ko at nagpaalam. Narinig ko rin na sumagot siya. Ang pinagtataka ko lang noong mga oras na yon ay kung papaano may sumagot sa akin sa loob ng kwarto, gayong nakasalubong ko nga siya sa hagdan. Kinilabutan talaga ako at napatanong sa sarili kung sino sa dalawa yung kapatid ko o baka nasa lisihan na kami. Inisip ko rin na baka nag-i-imagine lang ako na sumagot yung kapatid ko sa kwarto. Tinext ko siya at tinawagan pero hindi siya sumasagot. Isa pang nakakaaning noon, boss, ay nagkwento itong kapatid ko. Pagkalabas ko raw noon, ilang minuto lang ay lumabas rin siya ng kwarto. Nakita niya raw akong nakatalikod at nakaharap sa lababo. Akala raw niya ay may inaayos o binubutingting lang ako doon. Pero saglit lang daw siyang nalingat. Magsasara lang daw siya ng pinto ay bigla naman akong nawala sa may lababo. Nakita niya raw yung likuran ko na palabas ng unit. Kaya sinundan niya daw ako dahil baka may bibilhin pa daw ako at may ipapabili siya sa akin. Nanlaki na lang daw yung ulo niya nang maasalubong niya ako sa hagdan. Take note lang, boss. Nakasalubong at hindi sinundan. Yun yung pabalik na ako ng unit at may dala ng pagkain namin. Medyo nagdadalawang isip pa nga ako noon kung babalik na ba agad ng unit o magpapalipas lang ng ilang sandali. Nagulat pa nga ako nung nakasalubong ko siya. Pagbalik namin ng unit, agad ko siyang sinabihan noon kung bakit gabi na siya umuwi. Hapon naman ang tapos ng klase niya at hindi siya ganoon kalate na umuwi. Sinabihan ko pa siya na parang sabog na, tulala at hindi namamansin. Tapos hindi pa niya sinasagot yung mga text at tawag ko. Takang-taka siya noon. Ano daw yung sinasabi kong gabi na umuwi? Nasa kwarto lang daw siya at nagsabi pa raw ako sa kanya na lalabas lang saglit. Alam ko raw na nasa kwarto lang siya dahil nga sumagot siya noon sa akin. Doon talaga gumapang yung takot sa buong katawan ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Sinabi kong kung siya talaga yung nakausap ko doon sa kwarto, sino yung nakasalubong ko sa hagdan? Sagot naman ng isip bata kong kapatid noon na baka may kakambal daw siyang namatay at nagmumulto. Pero bigla din siyang natahimik, sabay tanong sa akin kung bumalik daw ba ako sa labas. Nakita na raw niya kasi akong nakatayo sa may lababo. Muntik na nga akong mabulunan sa kinakain namin. Depensa ko naman na nakita naman niya akong papaakyat pa lang at may dalang pagkain. So ibig bang sabihin may kakambal din ako nagmumulto? Natatawang kinikilabutang tanong ko sa kanya nun. Gustuhin man naming lumipat pero hindi nasasagutin ng kumpanya namin yung upa. Pagmamay-ari kasi ang building na yon ng kapatid ng amo namin. May ilan pang pagpaparamdam kaming naranasan at iniisa lang namin yung takot. Hindi naman madalas din yung ganong pangyayari. Nung naayos na ang elevator at hindi na kami naghahagdan, ay nawala naman na yung nanggagaya sa amin. Sabi nga nung gwardyang matagal na doon ay sanay na raw ito sa nagpapakita, nagpaparamdam at nagpaparinig doon sa may hagdan. Ang kwento kasi, dati raw ay may nahulog mula sa 5th floor at bagsak sa ground floor. Bata raw yon at namatay ito. Malamang daw ay yung naririnig naming pag-iyak ng bata ay yung namatay nga dati doon. Doon naman sa nanggagaya sa amin, may ilang pagkakataon na rin daw na nangyayari yon pero hindi niya alam kung bakit. Kaya masasabing haunted na paupahan talaga yung buong building na yon. Ilang taon na rin kaming wala doon sa unit at doon sa work ko since nung mag-pandemic kaya wala na rin akong balita doon. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko. Sana ay mabasa nyo at more power sa inyong channel. Good evening sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners ng channel nyo.
You can call me Jassy from Cebu. Nag-work ako dito ngayon sa Makati as a call center agent. Meron akong karanasan dati sa inuupahang bahay dito sa Taguig. Nagtatrabaho pa ako noon sa market. Isang sakay lang ng jeep ang biyahe ko noon papuntang trabaho. Sa inuupahan kong apartment, may kasama akong 2 babae at isang gay. Kakilala ko yung isa na pangalanan nating Sheila. Siya'y nag-alok sa akin noon na mangupahan dahil naghahanap pa raw siya ng isang kasama. Medyo mahal din kasi yung upa at malaki naman yung bahay. May 2 yung malaking kwarto. Kasama ko itong si Sheila at yung gay naman na tawagin nating Rhoda ay kasama si Arlene sa kabilang kwarto. Pareha silang nagtatrabaho sa BGC at iisa lang na may sinasakyan naming jeep na 4. Nauuna silang umuwi noon kasi closing ako sa store namin. Inaabot pa ng 9 or 10 paminsan ang uwi ko. Balit 2 floors yung bahay na yon at meron itong rooftop. Bihira nga lang namin akyatin yon dahil wala siyang railings. Talagang para sa sampayan ng mga nilabhan at kung gusto mong tumambay. Wala namang sinabi ang may-ari nun na may iba palang kwento yung rooftop na yon. First time kong umakyat doon para maglaba sa araw ng day off. Gabi na talaga ako natatapos dahil kinukusot ko lang yon. Halos 1 linggo ko ring labahin yon at dagdagan pa ang mga bedsheets at punda ng unan. 8:00 ng isampay ko yon. Nang mga bandang 11:00, bigla namang umulan. So nagmadali akong kunin yung mga sinampay para isilong. Nang paglabas ko sa rooftop, may naabutan akong isang babaeng nakatayo sa may bungad ng rooftop na yon. Isang maling galaw lang nito ay talagang mahuhulog siya. Tinawag ko yon sa pag-aakalang isa kina Sheila at Arlene yung babae. Pero hindi ako nito pinansin. Hindi yun lumingon o sumagot man lang. Naatayo lang siya ng diretsyo. Sa isip ko kung ano bang pinaggagawa ng babaeng yon samantalang ang lakas ng ulan. Kalahati lang ng rooftop ang may silong at walang silong yung kinatatayuan niya. Nang maisilong ko na yung mga sinampay, ay lalapitan ko sana ito para hilahin. Pero sa pagkagulat ko ay bigla na lang siyang tumalon. Parang ilang segundo rin akong halos hindi maagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala nun na may tumalon mula sa rooftop. Nashock ako nun na halos naiiyak na nga habang nasa ilalim ng malakas na ulan. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas para maglakad sa gilid ng rooftop kung saan siya nakatayo kanina. Chinek ko yung baba pero walang ibang tao. Walang bakas ng may nahulog. Nagtaka at nanlambot ako nun. Marahan akong bumaba ng hagdan. Parang bibigay nga yung tuhod ko dahil sa nasaksihan. Nang makita ako ni Rhoda, dinaluhan niya ako. Sinabi ko sa kanya na may tumalon mula sa rooftop. Baka ako si Sheila o si Arlene yon. Pero pagtingin ko sa baba ay wala naman. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita akong papalapit din sa amin sina Sheila at Arlene. Gulong-gulo ako nun. Sigurado kasi akong may nakita akong babaeng tumalon. Pero bakit wala? Nag-hysterical na nga ako nun habang nagkukwento. Pinipilit ko na may nakita talaga ako. Naisip ko rin na baka may naasalising umakyat doon para lang tumalon. Chinek nila yung kalsada pero wala talaga. Sana raw ay nagkagulo na sa labas kung may tumalon nga. Tahimik at wala ngang tao. Lalong walang katawan ng babaeng tumalon. Hindi ako makapaniwala nun. Biglang nagsalita si Rhoda na baka totoo daw talaga yung narinig niyang mga sabi-sabi ng kapitbahay na may nagmumulto sa paupahan namin, lalo sa rooftop. Minsan nang wala kaming pasok noon at nagmemeryenda kami sa labas, may napagtanungan kaming kapitbahay kung anong meron sa rooftop ng inuupahan namin. Ang kwento, dati daw, bago mabili ng landlord namin yung bahay na yon, ay may mag-asawang naninirahan. Palagi daw yung nag-aaway at sinasaktan daw ng lalaki yung babae. Wala pa raw talagang harang yung rooftop kahit sa magkabilang gilid. Nang minsang mag-away daw ang mag-asawa,
ay umakyat doon ang babae at nagbantang tatalon kapag hinawakan o nilapitan siya ng lalaki. Sa takot daw ng lalaki, anyong hihilahin daw sana niya yung babae. Yung babae naman ay natakot sa asawa nito at napaatras. Nawalan siya ng balanse, kaya nahulog daw ito. Saksi daw yung kapitbahay namin na yon sa laging sigawan at pag-aaway ng mag-asawa. May nakapagsabi naman daw iba na tinulak daw talaga ito ng asawa niya. At may kwento rin na kusa itong tumalon dahil sa takot. Binenta ang bahay na yon. At nang tumira yung bagong may-ari, may mga pagpaparamdam na raw yung babae, kaya siguro ginawa na lang paupahan. Minsan daw kasi ay may naririnig silang iyak o sigaw. Pinabless naman daw yung bahay at nawala yun. Di lang nila alam kung bakit pidana namang nagparamdam sa akin. Hindi ko alam kung konektado ba o ramdam ko rin siguro yung nararamdaman ng babaeng yon base sa kwento nila. Dati kasi, nung nasa Cebu pa ako at bago mapadpad ng Taguig, naging battered woman ako ng dati kong ka-live-in. Sumagi rin sa isip ko ang magpakamatay. Kaso, mas pinili ko na lang na umalis at tuluyan na siyang iwan kahit mahirap sa akin nung time na yon. Pinagsindi namin siya ng kandila sa rooftop. Lagi ko rin siyang sinasama sa dasal ko. May ilang instance pa noon na makakarinig ako ng biglang pagsigaw ng babae na alam kong galing sa loob ng paupahan namin. Pero hindi kami ang may gawa noon. Minsan naman ay biglang may tunog ng paghampas ng pader. Pero yun naman na yung una at huling beses kong nakita yung babae. Ito lang po Sir Bob ang kwento. Salamat po sa time na mabasa itong story ko.